So yun mga ate at kuya, after ni Smugs na mapahiya sa kanyang pangaagaw ng baso ni Cheese, napilitang mag-release ng statement. Mismong si Attorney Glenn Chong ang nagsabi na yung interview ni Smugs kay Kato Nying ay patunay na nakakaladkad natin ang babaeng ahas sa labas, sa kanyang comfort zone, 'di ba? Sa kanyang bubble. Kasi nag-uumapaw na ang kanyang kawalang hiyaan at naglalabasan na, sumisingaw na, kaya kailangan niyang mag-explain. Kung hindi man mag-explain, kailangan niyang manindak. Kaya sa interview niya with Kato Nying, di ba nabanggit niya yung patungkol sa Romania? Sabi niya, kaya kong tumawag sa Romania para yung mga bashers namin, alam niyo na. Pero this has to stop, sabi ni Smag Arte-Arte, di ba? Oh, kailangan na itong matigil, no? Hindi na namin papatulan yung aming mga bashers, hindi na namin parang yun ang ibig sabihin, hindi namin gugurgurin, pero i-reverse cycle nyo yan, mga kuya. Sinabi lang niya yun. Pero baka yun talaga ang kanyang balak. Kung hindi niya kayang tsugihin si Miss Marlica at ang kanyang mga kritiko na by means of her mga alipores dito sa Pinas, katulad ni Melquiades na di umano ay pumunta ng Anemika, may bitbit na malaking halaga para pambayad sa panggurgur, right? Sabi ni Miss Marlica yan. Kung hindi kayang accomplish ng Pilipino ang panggugurgur kay Miss Marlica sa ibang kritiko, Romania ang tatawagan. Di ba sabi niya yan? Pwede naman kaming tumawag sa Romania para nga patahimikin ang mga kritiko. But we're not gonna do that because this has to end. Kailangan matapos to. Kailangan din namin patulan. Hayaan na lang namin sila. Magpaubaya kami. Diba? Magpatawad. Ganun ang kanyang ibig sabihin. But yung moment na lumabas siya at mag-explain ng ganyan, ay ibig sabihin, yung kanyang pagtatago, yung pagiging private person niya, kasi very private nga raw siya, ayaw niya ng interviews kasi nga tumatakbo yan kapag may press, di ba? Huling-huli doon sa Chinese New Year celebration sa BGC. Kinulat yan ng mga presa. Umattend siya sa Chinese New Year celebration noong February. Nung nakita niya may press, tumakbo yan. Ayaw niyang magpa-interview, ayaw niyang makunan ng camera. Wala siyang choice, marami na ikipag-selfie sa kanya. Kaya ang ina-upload niya sa kanyang Facebook, yung mga kinis na, no? Malit na ang bewang, wala nang pilegi sa leeg. Pero kapag nakita mo yung mga selfies ng mga taong nag-selfie sa kanya sa mga ina-attenan niyang mga events, kulubot na kulubot si Madam at ang ngiti pilit na pilit kasi she knows for a fact na ma-upload yung picture niya ng raw, organic, walang filter. But the more, basta sa kanya, at least ang importante, yung kanyang mga pinupost sa kanyang Facebook page at sa kanilang page mag-asawa, ni Kuting at ni Ahas na yan, ay yung mga well-edited na. Gumagastos daw yan ng limpak-limpak para lang maganda ang kanyang mga pictures. According to Miss Maharlika. Okay. Ano ang sinabi ni Attorney Glenn Chong? Medyo hindi ko to na-gets mga ate at kuya, kaya nagtanong pa ako kay Ate Marga. Right, Ate Marga? May ni-reveal si Attorney Glenn Chong patungkol doon sa pangaagaw niya ng wine. Okay? Eto. Basahin natin. Sabi ni Attorney Glenn Chong, a penchant for cheap antics. Cheap naman talaga, kachipan naman talaga yung kanyang antics. Atik lang ito ni Liza Marcos, pinangalanan ng buo. Tinanong ko sa Ate Marga kung ano yung atik. Atik-atik, salitang Bisaya pala na ibig sabihin ay parang biro lang. Nagbibiro lang daw si Smugs. Minsan mga ate at kuya, ang totoo mong nararamdaman, dinadaan mo sa biro para hindi ka maka-offend. Ay! Ang ating signal nagugurgor! Hello? Andyan pa ba tayo? May signal pa ba tayo? Andali. Oo. Comment nga kayo. May signal pa ba mga ate at kuya? Okay. Biro lang ba talaga yun mga ate at kuya? Nagbibiro lang ba talaga siya? Tingnan ko nga. Joke lang, ganon. Kunwari lang niya yon. Kunwari lang, nagkukunwari ba siya sa pangaagaw ng alak? Minsan kasi yung yung gusto mong sabihin, dinadaan mo sa biro, right? Para hindi masyadong offensive, pero yun talagang ibig mong sabihin.
Katulad pag sinabi, pangit mo naman love. Pero pangit naman talaga. Ang baduy naman ng damit mo, joke lang. Pero talaga namang nababaduyan siya. Right? Oh. Atik lang or biro lang daw ito or joke lang daw ito ni Liza Ahas. May ahas na emoji. Basahin natin. Liza Ahas Marcos. Okay na ba? Ate Rayson ba yan? Rayson or Yarte? Thank you. Oh, kapag gusto niyang magpa-impress sa tao, kumbaga nagpapabibo lang, yun ba yun ang ibig sabihin niya ng atik? Kung gusto niya magpasikat, magpa-tweetams, nagbibiro siya ng ganun. That's all. Parang nang-aasar pero hindi naman talaga siya asar. Gawin ko ngayong alak kong yan. Nagbibiro lang daw, nagpapa-tweetams. Oh. See, she looked directly in front of the camera to maximize her drama, though she could not fully hide her butod in front of her. Parang nagpapa-cute. Nang uminom siya, titigan si Hart, tumingin din daw siya sa camera. Hindi ko nakita tumingin sa camera si Butod eh. Parang nagpapa-tweetams nga. Minsan, ito kwento na Attorney Glenn Chong, minsan sumakay kami ng isang coaster mula sa kanilang bahay sa Forbes Park. So malaking sasakyan siguro yung coaster. Papunta kami ng Korte Suprema para sa preliminary conference ni Marcos Jr. sa protesta niya laban kay Leni Robredo. Bago pa lang kami noon magkakilala sa mga taong 2017 ito. Nung panahon nagpapa-recount si Kuting. Habang binabaybay namin ng coaster ang kalsada papuntang Korte Suprema, bigla niyang binuksan ang bintana next ng kanyang upuan. Parang nagigets ko na. Parang hitad talaga si Ma'am Shi, no? Candida, Talande, Makati City, Candelaria, Quezon, Talande, Makati. Nagpapapansin. Batak daw kasi si Smugs. Baka nagpapapansin daw. KSP si Madam. Feeling bagets. Feeling desirable. That's so. Kahit bihisan ka pa ng salapi, Madam. Well, malay mo, may mga lalaki namang papatol. Right? Basta't lagyan mo lang ng palda, tapos ang palda made of lilibuhin. Pak na yan. Pak na pak. Habang binabaybay namin ng coaster ang kalsada papuntang Korte Suprema, bigla niyang binuksan ang bintana next ng kanyang upuan. Inilabas niya ang kanyang ulo. Mindless of the danger ko no. Sabi niya, kahit delikado, dead maakyas. Parang ganun ang sabi. Inilabas niya ang ulo sa bintana. At binuhaghag ang kanyang basang buhok. Yes, wow. Talaga namang soft, shiny, babae. Mabango, mahalimuyak, fresh, bagong ligo. Mindless of the danger. Ginawa niyang mistulang hair dryer ang hangin sa labas. Kung di ka ba naman bubitas, Mugs? Ang alikabok, ang polutyon. Alam niyo ba mga ate at kuya, ma-share ko lang, diyan nasira ang balat ko nung una kong tungtong sa Maynila. I think 17 years old ako, if not 18. Nung ako'y dumayo ng, pumunta ng Katagalugan, lumuwas ng Maynila. Kasi I grew up in Bisaya eh. So after ko mag-take ng 2 taong may isang kurso, certificate, something. Yung 2-year course lang, associate course. After ko mag-take ng 2-year course sa Bisaya, lumuwas na ako ng Maynila kasi gusto kong ituloy yung aking 4-year course. Gusto kong i-proceed sa 4-year course. Gusto kong magkaroon talaga ng degree. Noon, papangarap ko na yan. Mataas ang ambisyon ko kahit kami purita lulu. Kahit umaaray na ang magulang ko sa gasto. So, kami ni Mama lumuwas. Siya nagtrabaho bilang kasambahay at yaya ng bata. Ako naman po ay hardinera. Taray, hardinera. Yes, hardinera noon lang yung Prencho Pesa. Taga-tabas ng talahib sa Tagaytay. At dyan sa Laguna. Kasi sa Laguna ako nag 4-year course o nagtatabas ako ng halamanan doon ng boss ng amo namin ni Mama. Si Mama nag-aalaga ng anak. Wala akong sweldo. Kasi libre tirahan, libre kain. Si Mama lang ang may sweldo, mga ate at kuya. Pagdurusan noon.
Lahat utos sa akin, syempre, no? Boy, ang dati ko nun, boy, kahit na girl accounts. Alam niyo ba ang sama-sama ng loob ko mga ate at kuya na ako'y nagtatabas ng talahib sa Tagaytay, never kong nakita yung bulkang Taal. Never ko nasilayan yan. Kasi parang ano yun eh, parang hindi sa pampang ng Tagaytay yung bahay ng amo namin. Medyo paloob eh. Kaya hindi ko nakikita yung ganda ng Tagaytay na yan kung di pa ako, 'di ba, nagtagal ng another 10 years sa Katagalugan. So, yun, biro mo yun, ako ay boy ba? Basta ako'y hardinera noon, tapos hindi ko nakikita ang ganda ng Tagaytay. Ang sama-sama ng loob ko, pero sige lang, push lang. Ngayon, pwede na ako magsawa ng kakatingin dyan sa lawa, di ba? Tsaka sa Bulkang Taal, o, pak. So, oh. So, bakit ba ako napupunta sa kwento kong yun? Nalimutan ko na tuloy. Bakit? Anyway, oh. So, ayun nga yung nasira yung mukha ko. So, yung, kasi first time ko dumayo na ng Maynila after ko magtapos ng 2-year course ko sa Bisaya. Pagdating ko ng Maynila, syempre yung mga bus na nasasakyan namin nun, yung ano, para makatipid ka at mura, di ba, magdi-jeep ka, magbabas ka, yung bus yung hindi aircon, yung open. Diyos ko, ako'y manghang-mangha sa mga buildings na yan ng Maynila, di ba? Oh, grabe ang tataas, grabe, bongga, walang ganito sa Bisaya. Grabe ang liwanag dito, parang abroad. Sa amin, ang dilim-dilim na paggabi, alitap-tap na lang makikita at mga bituin. Dito, ang dahil ilaw, bongga mo. Ako na may manghang-manghang ganyan, eh. Kandadungaw ako, labas na labas ang mukha ko doon sa bintana ng bus. Diyos ko, pagdating ko ng pupuntahan namin, ang mukha ko, puro uling. May mga alikabok, yung ano, yung dumi ng ibinuga ng mga sasakyan. Tapos yung ilong ko ang itim. Ang itim-itim mga ate at kuya. Yung may itim dito. Yan, yung mga binuga ng tambutsyo na yan. Polusyon nga. Hindi ako, wala pang 2 weeks, puro tagyawat na ako. Kaya ikaw, Smugs, sa pagpapatwitams mo, hindi mo inalintana ang alikabok, ang polusyon, ang usok, ang dumi. Makapagpatwitams ka lang. Oh, over the next, ginawa niyang mistulang hairdryer ang hangin sa labas. Syempre, humanga kami dahil cowboy ang dating niya. Yun na nga, nagpapa-impress na ako, madali ako pakisamahan, simple lang akong tao, hindi ako elite, hindi ako alta, ako ay mga magiging kadyami niyo ako sa inuman, mabiro akong tao, madali ako, di ba? Hindi ako seryoso masyado. Go, close tayo. Over the next 6 years, I discovered the truth ng drama ni Lisa Ahas Marcos. Atik-atik lang pala para bumilib kami sa kanya. Nagpapa-impress. Hindi kaya yung pangaagaw niya ng alak ay, alam naman niya kasi may camera eh. Hindi kaya parang diversionary tactics lang din yan. Okay, napag-uusapan na naman siya, no? Yung ganyang drama nila. Caught on kami, alam na naman yan, naglalakad sila, di ba, may vlogger naman kasi at nire-record naman ng Presidential Communications Office ang mga events ng Kamangyang. May photographer, may videographer, naglalakad sila papasok, di ba? Aware naman si Snog sa kinukunan. So, yung pang-aagaw niya ng alak, alam niya makukunan din sa video. At yun ay pagpapakit, siguro parang nga hindi mapag-usapan yung pulvoron, yung kidnapping issue, mga sikreto ni Smugs, di ba? Kaya ginawa niya yung drama. At successful. Yan yung pinag-uusapan ngayon. Nababati ko siya, may iba namang nagtatanggol. Yun nga lang, napilitan siya mag-release ng statement kasi nga, kabalahuraan yung ginawa niya. Hindi kabibuhan. Tama ba, Matat Kuya? Oh, atik-atik lang pala para bumili daw yun sa kanya. Kasi parang sabik nga to sa atensyon. Yun yung bagong Pilipinas nilang video, sinare ni Miss Marlica yun eh. Imbes na seryoso siyang 'di ba, kumanta or tumayo pa habang kinakanta yung bagong Pilipinas hymn na yun, sis magsay kending-kending na pa, hanapin ko yung video. Oh. Well, one can say this is all part of her despised budol scheme. Mag-ingat, sabi niya. Nambubudol si Smugs sa kanyang pinagkikilos. Nga lang at nagba-backfire. Is that right?
bumabalik sa kanya yung mga kadramahan niya at magpapa-tweeters niya na alam niyo si Taning parang ganyan, eh. Sandali hanapin ko lang yung video, ha. Nasa Bolya kaya siguro yun. Si Taning at saka si Smugs, magkaugali. Pero hindi naman si Taning elite. Si Taning mga ate at kuya, mahilig magbiro, minsan nakakatawa yung biro niya, but mostly, hindi naman nakakaaliw. Ganyan si Taning, di ba? Mahilig siyang mag-joke-joke, pero wala namang funny bone si Taning. So, ay, hinahanap ko kasi yung picture ni mga at kuya, yung nagkikending si Smugs. Asa na yung waiter ko? Si Keso. My God. Hinahanap yung picture. Oh my God. Ayun! Tinutugtog yung kanilang hymn. Si Smugs ay kumikending-kending na kumikending, akala mo na may bagets. Masayang-masayang inanitan. Masayang-masaya. Dancer talaga ang dali na po. So ito palang si Smugs ay atik-atik lang. So, nagpapa-cute, nagpapa-tweetums. Gusto niyang relatable siya, is that right? Gusto niyang hindi siya tingnan kasi alta talaga siya, eh, no? Alta ang ugali. So, gusto niyang ipakita na ano siya, mabiro, masayahin, cool, chill, very New York. Naaaliw ba kayo sa kanya? At saka siguro kung nagpapakute siya noong kina Attorney Glenchong by making wagay-way hair, mindless of the danger, I'm gonna dry my hair, I'm so, I'm so simple, hindi ako nagbo-blower ng hair. I-harness na natin tong libreng hangin. Gawain kasi namin yung mga kuya, di ba? Lalo na nung nag-aaral tayo, na papasok tayo ng school, at, teka muna, libre na ang dryer sa jeep, pwede na ito pagdating ng school, tuyo na ang hair. Feeling ni Smugs, ganun din siya, no? Na simpleng babae, simpleng talande, simpleng hitad. Tama ba mga ate at kuya? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.